Okay. Ayaw mag-record. Ayan, okay, recorded na. Ayan, okay. So, okay, so we're going to begin with the philosophical perspective of the self. So, pag philosophical perspective, kasi dito sa understanding the self class, we will define the self in many perspective. No, madalas kasi kapag tinanong tayo, what is your how will you define yourself? No, isang perspective lang yung tinitingnan natin. Baka yung iilan sa inyo sasabihin na I am a student, I am a tourism student, o kaya I am a runner. So kadalasan, we define ourselves no to the things that we are behaving based sa ating behavior, based sa ating pinag-aralan. No, it's just one perspective of the self. So before we explored that many versions of the self kasi meron tayong material self, sexual self, social self, digital self, material self, no? Maraming self na tayong i-unpack at this subject. So before we explore the self, we need also to define muna what is self. And as a good starting point, we will be starting to define the self as in the philosophical perspective. Okay? So, class, dito sa philosophical perspective, I am not encouraging you to believe in every philosophy na matidiscuss natin. Kasi again, halos lahat ng philosophies natin ay na-establish during old times. And it's because of their craving for knowledge, nagkakaroon sila ng mga reasoning. And this cluster of reasonings nagli-lead to philosophies. And majority sa mga philosophies ay hindi naman evidence-based. Okay? So kailangan lang talaga natin na ma-recognize yung iba't ibang philosophical perspective para makita natin kung papaano tayo nag-arrive sa definition natin ng self today. Okay, so i-recognize lang natin na okay, ganito pala yung pagtingin ng mga philosophers sa self before. Okay, it's just more on acknowledgement and recognition to their philosophies. Okay? So, ito ang ating learning outcomes. So, first is, of course, we have to explain the role of philosophy in understanding the concept of the self. Na bullet 2, kapag na-discuss na natin yung role ng philosophy, syempre dapat alamin natin lahat ng iba't ibang philosophical perspectives. And then sa third bullet, pag nalaman natin yung iba't ibang philosophical perspective, we have to differentiate and find the similarity. No, hindi yung although majority ng mga philosophies nagka-clash to each other. Nag-aaway-away sila kasi may kanya-kanya silang paniniwala with regards to the definition of self. Pero most of them are just like ini-improvise. They improvise the existing philosophy para ma-meet natin yung reality. Okay, kahit naman sa science, 'di ba, continuous ang learning. Merong mga scientific facts na pino-prove nila na no longer existent right now. No, may mga assumptions na sinasabi na hindi na ito totoo because of the advancement of technology. Nakikita natin na yung mga dating facts nabupunta na lang sa archives. Okay? So, ang pinaka-final output natin here, class, is to develop your own philosophy. Okay? Philosophy ng self. Okay? So, kaya makinig kayo mabuti, kailangan naiintindihan natin ng maayos ang mga philosophies para makapag-develop kayo ng sariling philosophy. Although kahit hindi kayo philosophers, you can make your own philosophy. Pag sinabi naman nating philosophy, it's your subjective understanding about your own reality. Okay? So it all started with Socrates. So this is Socrates, yung nakikita niyong picture dyan, that is Socrates.
Okay, Socrates is the one who popularized the word know thyself. Okay, yung know thyself, it's about understanding yourself. Di ba? It's like how our subject is named. Know thyself. So yung know thyself na ito, no? Kaya niya to ginawa because of this assumption. According to Socrates, an examined life is not worth living. Kaya nga we have to know oneself. And according to Socrates, the self is synonymous with the soul. So self is equal to soul. That is according to Socrates. Now, during their times class, hindi pa nila alam ang existence ng brain. Since wala naman silang mga neuroimaging techniques to see the brain. They only know is about the soul. So for them, the one that is manipulating the body, the one that is drive our personality and our behavior is the soul. And they correlate the soul to the self. Okay? Sabi pa ni Socrates, he believes that every human possesses an immortal soul that survives the physical body. So at this time, sinasabi ni Socrates that we have an immortal soul. And this soul, pag sinabi natin immortal, hindi namamatay. And it survives the physical body. Pag sinabi nating physical, it survives the physical body, pag namatay ang katawan, nananatiling buhay ang soul. So that is the self. Okay, so parang sinasabi ni Socrates that we are essentially soul, and we are tied or connected to the body. But without the soul, the body will die. Okay, that is according to Socrates. And sabi ni Socrates, meron dalawang realms. Ito, dichotomous realms. And yung realms na ito, class, pag sinabi nating realms, it's a world, dimension. Okay, so first we have the physical realm. So yung physical world or physical realm, this is changeable, transient, and imperfect. Pag sinabi nating changeable, class, nagbabago. 'Di ba? Nagbabago tayo, nagde-develop tayo across ages. So, ikumpara mo yung sariling ikaw nung bata ka pa, maliit ka pa. Ngayon, malaki ka na, 'di ba? Nagkaroon ka na ng nagde-develop yung iba yung characteristics like bone development, muscle formation. Okay, nagbabago. Pag sabi naman nating transient, temporary, namamatay, hindi forever. Okay? And then sabi rin ni Socrates, in the physical realm, it is imperfect. Ibig sabihin punong-puno ng flaws and imperfections. Alright? Ngayon dito naman sa ideal realm, sabi dito ni Socrates, no, unchanging, hindi nagbabago. So kung ano yung soul mo, simula nung pinanganak ka, up until ngayon, yun pa rin yung soul mo. Hindi nagbabago, hindi tumatangkad, hindi lumalaki, hindi tumataba, hindi pumapayat. Okay, actually imageless ang soul. Eternal, ibig sabihin ng eternal, walang kamatayan, immortal. Kaya nga sabi ni Socrates here, 'di ba? Immortal ang soul. Ayan, eternal, habang buhay, and immortal. Hindi nasasaktan kasi nga soul siya. Ngayon, si Socrates, sabi niya, soul strives for wisdom and perfection. So, itong soul natin as an immortal soul, it always look for wisdom and perfection. Okay? However, it is tied in the body. Ibig sabihin parang nakakonektado kasi yung soul natin to the body. That's why it is limited. They cannot
acquire this wisdom and perfection because it is tied to the body. So basically, Socrates see the body as inferior, okay, to the soul. Okay? And the soul is only be found inside of the body. Okay? And that's why Socrates said that we have to examine the soul inside of us. Kasi unexamined life is not worth living, sabi ni Socrates. Ngayon ang tanong, Socrates, paano namin ma-examine yung life natin? Okay, this is according to Socrates what we call the introspection. It is a Socratic method kung saan we carefully examine one's thoughts and emotion to gain self-knowledge. Okay? So, itong introspection is almost the same concept we use to this time as meditation and reflection. 'Di ba ang meditation, magko-close ka ng eyes and then you have to observe your thoughts, yung flowing thoughts in your mind, and you have to direct your attention to your body on what's happening inside. That is introspection. Okay? Yun yung sinabi ni Socrates. Ngayon si Socrates, meron siyang student. And umagri siya. Sabi niya, tama ka Socrates that the self is synonymous with the soul. Pero dadagdagan ko lang tong philosophy mo Socrates, no? Kasi syempre kailangan na nag-expand yung knowledge, kailangan na dadagdagan ng ang stock of knowledge. Okay? So ang estudyante niyang ito ay si Plato. Sabi ni Plato, the self is an immortal soul, which is true for them. Okay, which is true according to Socrates. 'Di ba? Sabi nga ni Socrates, so immortal soul. So sabi rin ni Plato, tama ka. The soul is synonymous with the soul, and it can be explained as a process of attaining self-knowledge through introspection and purification of the soul. Pero ano ang kinaibahan ni Plato? Okay, si Plato, dinagdagan niya ng tripartite theory of soul. So yung tripartite, ibig sabihin may tatlong parts tayo ng soul. Ito yon, yung reason, physical appetite, spirit, and passion. Spirit and passion is na lang, but I call it spirit na lang. Okay? So itong si reason, it is the divine essence that enable us to think deeply, make wise choices, and achieve a true understanding of eternal truths. Medyo malalim yung definition ni Plato to. Pero kay Plato, ang ang reason, it's our ability to think, to create, or to make wise choices. Okay? And ito yung reason kung bakit ang tao kayang mag-overthink, kayang mag-envision ng future. It's because of our reason. And it is something na wala ang mga hayop. Ang mga hayop, wala silang reason. Okay, yung aso ba, matatanong mo, ano ang greatest what if niya? Even you will convert it to a dog language or animal language that they can decipher, hindi nila masasagot ang greatest what if. Okay? Ano yung biggest regret mo in life? Hindi alam yan ng aso and even kahit anong animals. Kasi nga wala silang reason. Okay? Tao lang yung binigyan ng reason. Etong physical appetite and spirit, ito yung meron ang mga hayop. Lahat ng species meron ito. They are okay, sa physical appetite, these are the basic biological needs such as hunger, thirst, and sexual desire. Yung spirit naman, ito yung emotions, love, anger, ambition, aggressiveness, and empathy. Okay, etong physical appetite and spirit, meron yan ng hayop, pero wala silang reasoning.
Okay, for example, dito tayo sa sexual desire. 'Di ba yung aso kapag naging hit, kahit saan sinushoot, okay? Kahit sa gitna ng kalsada, even sa simbahan 'no, nakita ko yun sa TikTok. Nag-homily si father, ta's biglang may, asong nag-ano, nag-shoot, okay? Bakit nila nagagawa yun? Kasi wala silang reason. Pero yung tao kaya niyang i-repress yung sexual desire. Kaya niya kasi mag-create ng wise decisions. Yung hunger and thirst, let's say yung hunger and thirst, okay, hindi naman napipigilan yan ng mga hayop. Pag gutom sila, kakainin nila lahat. Okay, lahat na makita nila in front, basta they think that it is audible, kakainin nila yan. Pero ang tao, kahit gutom, pinipili ang pagkain. Because we have reason. The same with emotions, okay? Before kasi class, di ba, wala namang brain. So, ang emotions connected to the soul. Okay, even the way we love, the way we get angry, okay, yung aggressiveness natin, we can control it and regulate it. Pero yung mga hayop, hindi nila kaya yan. Kapag galit sila kahit amo ka, kakagatin ka. Okay? Kasi nga wala silang reasoning. Okay, ngayon anong catch? Sabi ni Plato, etong tatlong elements na to should be in harmony. When in conflict, it is the responsibility of a reason to sort things out and exert control. Okay, class? So, kailangan si reason ang nagko-control. So, kumbaga, imagine na nasa sasakyan, yung tatlong to, si reason, si physical appetite, and si spirit. Si reason, yung nagmamaneho. Siya yung may hawak ng manibela. Si physical appetite and spirit, sila yung may hawak ng map. It guides the reason. Siyempre, si physical appetite, no? Pag gutom yan, sasabihin niya si reason, kainin mo yung, kumain ka ng pagkain, okay? Nahanap tayo ng pagkain dyan. Si spirit naman, kapag in love siya, sige, go lang reason. Okay, wag mong i-break ha, i-clutch natin, in love tayo. Kapag nagagalit ako, i-clutch mo. Pero after all, sino may hawak ng manibela? Si reason. So, although ang may hawak ng map is si physical appetite and si spirit that could guide, okay, a person, yung reason pa rin natin yung nangingibabaw at mas powerful. Aanhin niya yung utos ni physical appetite at ni reason kung wala naman sa kanila yung manibela. So, ang may kaya lang mag-clutch at mag-break, yung mag-break ng motivation or ng urges, si reason. Okay, genuine happiness can only be achieved by people who consistently make sure that their reason is in control of their spirit and appetite. Okay, class? So, kailangan harmonize yung tatlong part ng soul, yung tripartite. Okay, in order to achieve a genuine happiness and balanced life. Okay, so may dinagdag pa dito si Plato, although this is no longer connected with the self. No, it is the world of forms and the world of sense. So basically, class, ang world of forms, this is the objective world. Pag sinabi nating objective, pag sinabi ng objective, it is not shaped by our perception. Si world of sense naman, they are subjective. Pag subjective, it is shaped by our perception. Okay, for example, for example, during nung ako ay nasa clinic, nag-handle ako ng schizophrenia patients. So, yung mga may schizophrenia class, they are the one who exhibit hallucinations and delusions. Sila yung may kinakausap na ibang tao na hindi naman nag-e-exist. Okay, and may mga false beliefs sila on themselves. Delusions, delulu.
Okay? So, tuwing hapon, umaatake yung kanilang schizophrenia, yung positive symptoms, yung hallucinations. Okay, we are living. Okay, pag ilalapan natin yon sa theory of forms ni Plato, we are all living in the world of forms. So yung mundong ginagalawan ng may schizophrenia patient at yung mundong ginagalawan ko, iisa lang. But our world of sense are different. Kasi may sarili siyang mundo. Yung mundo niya may kung ano-ano mang bumubulong kahit saan. May kausap siya. Nasa mundo niya yun eh. Kung hindi mo nakikita yung kausap niya, hayaan mo siya, yun yung world of sense niya. Focus ka na lang sa world of sense mo. Ibig sabihin sa world of sense, it is the world that is shaped by our perception. Pag world of forms, it is an objective world. Raw. Walang perception. So class, yung mundong ginagalawan nyo, yan din ang mundo ginagalawan ko. Iisa ang world of forms natin. But, different ang ating world of sense. Okay? So, I hope malinaw yung kay Plato. Sabi ngayon ng estudyante ni Plato, tama ka po. Okay? I really agree that the self is an immortal. Okay? Tama ka rin na merong tripartite soul. Agree siya doon. Kaso tinanong niya, ano pong purpose? Ano ngayon mangyayari? Ano yung pinaka-end goal? Kasi aside from genuine happiness, no, ano pa anong maidudulot niyan? Hindi lang dapat limited sa kasiyahan yung end goal ng isang tao. And ang ginawa niya, ni-revise niya. Okay, ni-revise niya yung philosophy ni Plato. And siya ay si Aristotle. Okay? Umaagree din si Aristotle kay Socrates and Plato that anything with life has a soul, even the animals. All living species has a soul. No? And the soul is the essence of the self. However, humans differ from other living things because of their capacity of rational thinking. So almost the same with the concept of reason ni Plato. 'Di ba? Sa tripartite theory ni Plato, meron siyang reason. It's their ability to make informed decisions, to think deeply. Okay, so yun yung reason kung bakit iba ang tao sa hayop. Although yung mga hayop meron silang soul. So sabi ni Aristotle, no, tama naman yung tripartite theory ni Plato. Pero gagawa ko na sarili kong 3 kinds of soul, pero ia-align ko sa sarili kong paniniwala, sabi ni Aristotle. And these are the vegetative, sentient, and rational. So sa vegetative, napansin nyo, halos synonymous siya doon kay Plato, right? So sa vegetative, physical body that can grow, almost the same by physical appetite. Okay, di ba physical appetite ito? Pero kung mapapansin nyo, sa physical appetite ni Plato, nakafocus sa basic biological needs. Pero kay Aristotle, saan nakafocus? Nakafocus siya sa body. So at this moment, si Aristotle, nire-recognize niya na yung body. Nire-recognize niya that there is a body. Kumbaga, important si body kay soul. Kasi kiba kay Socrates and kay Plato, parang pinopoint out nila that the soul can survive without the body. Pero kay Aristotle, kailangan niya ng katawan para ma-nourish ang soul. Kailangan din ni body ng soul para ma-nourish niya yung sarili niya. Okay? Next, sentient. Sensual desires, feelings, and hormones. So, hormones ulit. Feelings and emotions. Okay? Connected kasi sa emotions yung hormones. Okay, anyway, it's the same with, di ba? Para siyang synonymous kay Plato. Yung sentient is almost connected with the spirit, which is also referring to the emotions.
Okay? So, itong spirit, no, they are all referring to the emotions, desires, lahat ng urges. And itong rational, it is almost the same with Plato's reason. And ang end goal ni Aristotle, syempre kailangan, sabi ni Aristotle, kailangan harmonize itong tatlo. Okay, pag na-harmonize yung tatlong iyan, it could lead to a good, flourishing, and fulfilling lives. Tawag natin dyan ay yung eudaimonia. Okay? Ito ngayon yung comparison ng tatlo nating philosophers, si SPA. Remember ha, SPA, Socrates, Plato, and Aristotle. Kung mapapasin nyo, yung dalawang ito, they are more focusing on the soul. Pero si Aristotle, nakafocus na rin sa body. And the self is the composite of body and soul, with the soul as the form, essence of the body. Okay? So, kay Aristotle, no, alos, kaya kasi Aristotle personally, siya yung favorite ko kasi para siyang minerge ng Socratic and Plato philosophy. It's just that si Aristotle, medyo lumihis siya kasi equal yung pagtingin niya kay body at saka kay soul. Kay Socrates and Plato kasi soul is more than the body. Is greater than pala. Okay, rather, soul is greater than the body. Okay, so ang goal ni Socrates, kaya siya nag-develop ng kanyang philosophy is for self-examination or tinatawag nating introspection. Kay Plato naman is to harmonize yung tatlong parts ng soul, yung tripartite. Kay Aristotle naman is to fulfill one's purpose through the exercise of reason and living a virtuous life, or what we call the eudaimonia. So malinaw ba class yung theory ng SPA? Si Socrates, Plato, and Aristotle? Okay, malinaw. Medyo kasi sila, no, nag-overlap sila. If hindi natin bibigyan ng comparison and contrast, no, yung tatlo, malilito talaga kayo. Okay, pero I hope I give light tungkol sa differences ng dalawa. Kasi yan din ang main objective natin, right? To differentiate the theories. Okay, ngayon, tapos na si Aristotle, merong sumingit. Okay, sumingit. Bumalik ulit sa philosophy ni Plato. Okay, sinabi niya that the soul is greater than the body. So after Aristotle, bumalik ulit tayo kay Plato. Bakit? This is according to Saint Augustine. Saint Augustine, no, aside from he is a philosopher, siya rin ay isang saint. Okay? And he integrated the teachings of Christianity sa kanyang philosophy. So he believes that the physical body is radically different from and inferior to its inhabitant, the immortal soul. So it viewed the body as the spouse of the soul, both attached to one another by a natural appetite. So ibig sabihin, si soul is connected lang sa body for its natural appetite. Okay? And at this case, no, parang sinasabi niya na after all, si soul pa rin ang nangingibabaw and ang katawan namamatay. In fact, 'di ba, sabi sa Bible, the body dies and returns to dust, nagiging alikabok. And the soul survives the death and it is judged by God. 'Di ba? Yan yung teaching sa Christianity, sa Catholicism, na ang katawan namamatay, ang soul natitira para hukuman ng Diyos. Okay? So, asan ang self dito? Sabi ng ibang philosophers, no? Ang self dito ay nandito. The self is known only through knowing God.
Kaya nga nabuo ang I am doubting, therefore I am. Because when you doubt, you make questions. When you ask questions, you are seeking for answer. When you seek for answer, you are praying to God, and the God will provide the answer. When the God provide the answer, therefore I am. There is a self. So the fact that you are doubting, according to Saint Augustine, the fact that you have this curiosity to know oneself, na nagda-doubt ka through and you are knowing the answer through God, it's a proof na merong self. Okay? So si Saint Augustine as a church priest, as a saint, of course marami siyang influencers. Marami siyang influences. Okay? May naniwala sa kanya. Ngayon yung next philosopher, nag-focus lang siya dun sa I am doubting, therefore I am. Okay? Sabi na tong philosopher nito, tama ka St. Augustine, the moment I doubt, I think. Okay? Sabi mo St. Augustine, I should doubt para makilala ko yung sarili ko. So I doubt it. I doubt myself. Okay? I sit around the corner, close my eyes, and I am doubting, what am I? And during the doubting moments, may na-realize tong philosopher na to. During doubting, he is thinking. And the fact and the proof that he is thinking, therefore, there is the self. So doon siya nakapag-come up sa conclusion that I think, therefore I am. That is according to René Descartes. Si René Descartes, no, he's a father of modern philosophy. Aside from he is a philosopher, he is also a mathematician. Okay, kaya siya yung gumawa ng Cartesian plane sa algebra, if you remember. Okay, si René Descartes, sabi niya no, dito sa second bullet, it is the act of thinking about the self, of being self-conscious, is in itself proof that there is a self. Tinuruan kasi siya ni Saint Augustine na kailangan niyang mag-doubt. So nag-doubt siya para malaman niya yung self niya. And during the doubting moments, may clarity. Napaisip siya, oo nga no, nag-iisip ako right now. Nag-iisip nga ako right now. So the fact that I am self-conscious and aware about myself, baka that is the proof that there is a self. Ano, third bullet, the essence of the human self, a thinking entity that doubts, understand, analyzes, questions, and form reasons. Okay, the fact that I am thinking right now, this is the self. Okay, so fourth bullet, if a person reflects thoughtfully, he or she will realize that there are two dimensions of the human self. The self as thinking identity and the self as a physical body. Okay? So ang thinking self, no, sabi niya, ang physical body, nandito pala yun. Ang physical body, it's non-thinking. The one that is thinking, it's the soul. Kumbaga kasi up to this time, 'di ba sa panahon natin ngayon, the one that is thinking is our brain. And the brain is part of our body. But that is not the case sa panahon ni René Descartes. The one that is thinking, yung thinking entity natin is the thinking self. Yung physical body natin, non-thinking siya. Hindi siya nakakapag-isip. Hindi niya kaya mag-isip on his own. Pero kaya niyang mabuhay ng walang thinking. Okay? Kasi nga, sabi dito ni René Descartes, no, soul and body are independent of one another and each can exist and function without the other.
So, for example, nakomatos yung isang tao, nabubuhay pa naman siya, di ba? Without actually thinking. Pag nakomatos ang tao, di naman siya nakakapag-isip. Okay, ano pa? Ano pa ang feature ni thinking self? Si thinking self, no, it is independent of the physical laws of the nature. Of the universe. Or same then, laws of the nature or laws of the universe. So if you think that you are under the water, hindi ka malulunod. If you think that you are walking across the volcano filled with lava, hindi ka masasaktan. Kasi nga thinking self is immortal and non-material. Si physical body, material and mortal. So kapag talagang tumapak ka sa lava, masusunog ka. Okay? Ano pa sabi ni Rene Descartes? Kapag yung physical body ay tulog, natutulog, nagpapahinga, our thinking self doesn't stop kasi nananaginip pa siya. Okay? So that is the philosophy of Rene Descartes in the concept of the self. So, merong isang philosopher, umagri din kay Rene Descartes, okay, about the thinking self. Pero ang sabi ng philosopher na ito, hindi lang dapat nakikita ang self sa thinking. Dapat nakikita rin siya holistically sa buong experience niya. Kasi yung thinking, it's just it's something that's not actually happening. Pag sinamahan natin ng experiences, ng conscious experiences like your sense of hearing, sense of sight, sense of smell, and everything, no, baka mas maging makatotohanan yung self. So, pumasok kayo si John Locke to say that the self is conscious. Human mind at birth is tabula rasa, okay, tabula rasa, and a blank slate. So, ibig sabihin, ang bata pag pinanganak, walang identity of self. Kasi nga blank slate ang bata according to John Locke eh. So, human mind at birth is a blank slate. Paano lang tayo nagkakaroon ng self kapag nagkaroon tayo ng experiences and conscious awareness. So the fact that we have conscious awareness and a memory of previous experiences, no, it means that we can or we are able to identify ourselves. Consciousness is what makes the identity of a person similar in different situations. Knowledge is based on careful observations of experiences. Halimbawa, you are listening to my class right now habang yung iba ay bumabiyahe. So that those are the conscious experiences kasi aware ka. And everything that you do, everything you perceive is everything that you perceive and what you do are creating something in your tabula rasa. So lahat ng experiences mo na conscious ha, hindi unconscious, hindi kasama yung dreams, hindi kasi unconscious. So any conscious experiences are all written in your tabula rasa and it creates the version of yourself. If working student ka, edi nakalagay sa tabula rasa mo na ikaw ay working student. If you are tourism student, nakalagay sa tabula rasa mo, at the age of this age, ikaw ay tourism student. Ngayon, tanungin natin si John Locke, paano po natin malalaman yung conscious awareness and even the memory of previous experiences? Only through the power of reason. In every choice we make, in every decision we make, no, it is always written in tabula rasa. Bakit kailangan ng introspection? Ni-require niya ang introspection dahil kasama yon yung memory of previous experiences. Okay? So that is the theory of John Locke.
Okay, so next, after natin ma-explore that the self is conscious, that the self is found in our conscious experiences and increased awareness. Ano ngayon ang malalaman natin? Okay? So si John Locke, um, hindi man nila, inadvocate niya yung introspection and the power of reason to identify the self. So, sinunod siya ng isang philosopher na basically tinanong din yung kanyang philosophy. Sabi niya, do you really introspect the right way? Have you really done the introspect in the right way? Because if you truly introspect yourself, you will learn that there is no self. That is according to David Hume. Medyo controversial si David Hume kasi uh, ang dami na nating philosophies and theories about the self. Tapos bigla niyang sasabihin that there is no self. Okay, hindi ba parang ang weird. No, after tayo magkaroon ng several theories, ini-improve natin, nakikipag-away pa yung iba, tapos bilang sasabihin ni David yung, there is no self. Para siyang agaw eksena. Diba? Parang gusto pasikat ka ha, there is no self ka pa ha. Okay? So, bakit? Bakit naging ganon? No, kasi si David Hume, nag-introspect din siya and nagkaroon siya ng deep awareness about himself. Sabi niya dito, if people carefully examine their sense experience through the process of introspection, they will discover that there is no self. Bakit? What people experience is just a bundle or collection of different perceptions. Tama naman si David Hume. Di ba pa nag-introspect tayo, tapos lahat ng mga conscious awareness natin, they are just perceptions. Okay? As a tourism student, nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Okay? Sa mga subjects na pinag-aaralan mo. Okay? That is very specific sa tourism industry. Sabi ni David Hume, that is not yourself. You are just perceiving. It's just the creation of your sensation. It's just the creation of your thinking self. Pero that is not yourself. Nawawala rin yan. Okay? Meron siya, ito daw yung laman ng mga, pag nag-introspect ka, ito yung malalaman mo, impression and ideas. Si impression, it composed of hate, love, joy, grief, pain, cold, and heat. Sabi niya, David Hume, these are temporary lang naman. Then you're going to connect yourself to something that is temporary, na nawawala. Okay? Ideas, ito, against naman to kay René Descartes. They are thoughts and images from impressions. So they are less lively and vivid. Di ba? So, ito yung mga thoughts, no? I think, therefore I am, sabi ni Descartes. You connect yourself with just a thoughts? Okay, sabi yan ni David Hume. Why are you trying to connect yourself with just a thought? It's just a thought. They are not in a real world. They are existing only in your mind. May point din si David Hume. Pero sabi ng next philosopher, tama ka naman, wala namang self talaga sa conscious experiences. Pero kasi mali ka ng tinititigan. Sabi ng next philosopher, si self ay wala dyan sa conscious experiences. Wala sa ideas and impressions. Nasa si self, tingin ka sa taas, tumingala ka, nandun si self. Okay? Because the self transcends experience. Hindi naman literal na tumingala, no? Na kay God. Okay? Sabi ni Immanuel Kant, the one that organizes our experiences is the self. Diba, si David Hume nag-introspect. Nung nag-introspect siya, ito yung mga bundles of perceptions, nakikita ko na. Hindi yan self, sabi ni David Hume. Sino si self?
The one that is introspecting. The one who is thinking clearly what are those thoughts. Okay? First bullet, it is the self that makes experience an intelligible world possible because it is the self that is actively organizing and synthesizing all thoughts and perception. Okay, so parang sinasabi ni Immanuel Kant, okay, sino ba to? Sila John Locke. Okay, John Locke, Rene Descartes, David Hume, makinig kayo sa akin, sabi ni Immanuel Kant. Tama naman yung mga speculations nyo and assumptions nyo. There is a conscious experiences. There is a thinking self. No? Si David Hume nag-introspect. There is a conscious experiences that are brought by the bundle of perceptions. Tama yan. Pero wala dyan si self. Si self, nasa taas. Siya yung nagsisynthesize, nag-organize ng mga information. Tingala lang kayo. Huwag kayo mag-focus doon sa conscious experiences na nakikita nyo during introspection. Ayan, second bullet, self in the form of consciousness, utilize conceptual categories. So gumagamit daw ng mga categorization yung ating brain, okay? Yung ating self, si self. Okay? So for example, nakakalat yung mga paper clips. 'Di ba iba't ibang kulay 'yon. So yung self in the form of consciousness, ang ginagawa niya is isosort natin si clip based on their colors. 'Di ba mga paper clip? So isosort natin siya based on its colors. So kumbaga meron tayong conceptual categories, ibig sabihin we know how to categorize. And third bullet, the self construct its own reality. So ito, 'di ba si self ngayon nag-organize ng mga experiences, yung mga bundle of perceptions, yung ideas and impressions. No, lahat 'yon sinesynthesize niya in accordance to his or her reality. Okay? It actively creating a world that is familiar, predictable, and most significantly matatawag niyang mine sa akin. Okay? So, people are able to understand certain abstract ideas that have no corresponding physical object or sensory experiences. Okay? So, basically, sinasabi na Immanuel Kant na kapag established ng self mo, you can create ideas without the sensory experience. For example, pinag-add kita, what is 5 plus 3 plus 2? Sasagutin mo, that is 10. Pero yung mga bata na hindi pa ganun ka-establish si self para mag-organize ng information, di ba gagamit tayo ng popsicle sticks? So, I am holding 5 popsicle sticks, and another 5 popsicle sticks, ilan ang hawak ko. Tapos ang gagawin ng bata, bibilangin niya. Okay, bibilangin niya yung mga popsicle sticks. Tapos, dun siya makakapag-arrive sa conclusion ng total score. Okay, so tayo kasi, no, marami na tayong experiences. So we can understand, comprehend, okay, ideas that have no sensory experiences. Alright, and then eto medyo lumihis na tayo, no, si Sigmund Freud, no, hindi niya naman kinontra si Immanuel Kant. Nagdagdag lang siya ng medyo psychological na approach. Kasi si Sigmund Freud is a medical doctor na naging psychologist nung na-meet niya yung kanyang patient na ang pangalan si Anna O. Si Anna O ay may hysteria. Ang hysteria, it is a disorder, trembling, para siyang panic attack like disorder na walang organic cause. Ibig sabihin pag tinignan mo sa X-ray, kapag chinek siya through a medical assessment, sasabihin ng doktor na healthy siya. Pero may mga manifestation siya ng sakit. Pero sabi sa mga findings ng mga medical doctors, wala siyang problema. Yun ay hysteria during their time. Okay? So, during
during treatment ni Anna O, ang ginawa lang ni Freud, one-on-one talk. Nag-usap lang silang dalawa. Ano bang problema mo? O kaya aside dyan sa sakit mo, meron ka bang problema sa bahay? And then during the talk, no, etong si Anna O, okay, konti-konti nag-a-alleviate yung simptomas niya because of the talk therapy. And doon nalaman ni Sigmund Freud na there is an unconscious self. Pero dito naman tayo sa conscious self. It is governed by the reality principle. Kaya siya governed ng reality principle. Of course, si conscious self kasi, no, siya yung nakabungad sa reality. Alam niya ang tama at mali. Si unconscious self kasi, it is governed by pleasure principle. At tingnan nyo ang laman ni unconscious self. Ang laman ni unconscious self, sexuality. Yung sexuality, yung sexual urges, aggressiveness, self-destruction, traumatic memories, yung mga na-repressed, unfulfilled wishes, childhood fantasies, thoughts and feelings that are considered as taboo. 'Di ba? Napaka nakakatakot. No, nakakatakot si unconscious self. Hindi mo alam na meron ka niyan. Aggression, sexuality, hindi mo alam na meron ka niyan kasi nga unconscious. And then every time that we are in a state of psychological disturbances, etong unconscious na ito nagre-resurface in a way na hindi ka aware na ito pala ay galing sa unconscious. Kaya nga 'di ba yung iba nakakapatay. No, sino ba 'yun? Si Jeffrey Dahmer. Okay, 'di ba sinabi niya sa hearing niya sa court, hindi siya aware na nakakapatay siya. Every time na nagkakaroon siya ng biktima, para siyang parang clouded yung utak niya. It's because of the unconscious taken action. Ang ginagawa ni conscious self, lagi niyang hinihila pabalik, pinupush. Lagi niyang pinupush si unconscious self. Diyan ka lang sa unconscious, hindi ka pwede lumabas kasi bawal yan. Kasi nga siya nga ang reality principle. Okay, so actually si conscious and unconscious self lang naman yung very common kay Sigmund Freud. Si pre-conscious hindi ito masyadong ginagamit kasi medyo cognitive yung approach. No, so it contain material that is not threatening and it is easily brought to mind. So for example, pag tinanong ko sino ang grade 1 teacher mo, masasagot mo siya. Pero kanina, before ko itanong yun, hindi mo naman iniisip kung sino yung grade 1 teacher mo. So yun yung mga pre-conscious self. That is it is a memory. They are memories that is available in your mind only if they are asked. Okay? Si unconscious kasi kahit anong gawin mong tanong, hindi yan lalabas. Kaya nga siya unconscious. And according to Sigmund Freud, majority of our personality ay nasa unconscious self. No? It's just that it is inhibited by the conscious self. Okay? So, sabi naman ni Gilbert Ryle, simplehan na lang natin yung theories nyo, pinapahirapan nyo pa eh. Bakit hindi na lang natin i-focus yung behavior ng tao? Okay? Bakit puro tayo unconscious? Puro soul, puro mind. So ito sabi ni Gilbert Ryle, self is best understood as a pattern of behavior. Okay, ito yung tendency or disposition of a person to behave in a certain way. Kaya nga, meron siyang kasabihan, I act, therefore I am. So yung mind and body are intrinsically linked. Connected yan. So kung ano daw ang kinikilos ni body, yun na ang iniisip ni mind. Kung ano yung iniisip ni mind, yun ang kinikilos ni body. So mapapansin nyo sa mga susunod na philosophers, medyo naging realistic na sila. Kasi medyo na-explore na natin yung neuroscience at this time. Okay, so next, sabi ni Paul Churchland, the self is the brain, which we can all agree. Because the brain is the seat of emotions, behavior, and personality. Okay? According to Paul Churchland, it advocates the idea of
eliminative materialism. Pag sinabi nating eliminative materialism, no, lahat ng mind and body philosophies natin, lahat ng soul and body philosophies, they are all gonna be replaced by neuroscience that provides evidences. All a person has is the brain. So if the brain is gone, there is no self. Okay? So, connected ang ating brain sa ating self and si self is connected sa ating brain. So, medyo realistic na si Paul Churchland kasi meron na tayong concept ng brain and mind. Okay? The physical brain and not the imaginary mind gives people the sense of self. So kapag nawala si physical brain, nawawala na rin yung sense of self. Namamatay. Okay? So ito yung last theory natin, si Maurice Merleau-Ponty. The self is embodied subjectivity. So para siyang for world of sense. Okay? Ni Plato. Okay? 'Di ba? Yung meron siyang dalawang world, yung sense and forms. So sinasabi lang ni Maurice na we cannot find a general definition of the self. Kasi after natin i-discuss lahat nitong mga theories na ito, wala namang self. I mean, walang makakapag-define 100% accurately what is self. Kasi based on their own understanding yun, hindi naman siya based on everyone's understanding. And in everyone's understanding, hindi yan magkakasundo. Laging subjective si self. So all knowledge about the self is based on the phenomena of experience. He believed that consciousness and the body are inseparable. Okay? And we experience the world through our bodies. So dito, um, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang consciousness and body because without the body, hindi natin ma-experience ang world. Okay? We only make sense in this world through our body. Kasi yung body natin, nafe-feel ang mundo physically. We can feel, hear, see, taste, and smell everything that is possessed by this world. Okay? And in that way, magkakaroon tayo ng experience. And consciousness, no, the world and the human body are intricately intertwined in perceiving the world. And perception is not merely a consequence of a sensory experience, rather, it is a conscious experience. Thus, the self is embodied by subjectivity. So basically, class, ang sinasabi lang ni Maurice Merleau-Ponty is that ang perception is not a result of sensory experience. It is shaped by experience, ng conscious experience. Halimbawa, okay, ako at ang kaibigan ko nakakita kami ng kutsilyo. Okay, nakita kami ng kutsilyo sa daan. Nagulat ako, yung kaibigan ko, umiyak. Nag-shake, nag-tremble. Okay? Bakit? Kasi based on his conscious experience, may trauma siya sa kutsilyo. Pero ako wala. Kaya hindi ganun yung nag-reaction ko. That is why according to Maurice Merleau-Ponty, okay, there is no objective definition of self. Iba-iba. So kapag nakakita tayo ng kutsilyo, iba-iba rin ang mga reaction natin based on our conscious experience. Okay, so that is the end of our discussion for philosophical perspective. Medyo maiksi lang siya. Actually, mas maiksi yung next topic, yung sociological. Okay, so dito tinapos ni Maurice Merleau-Ponty. So in attempt to this to create a clear definition of the self, sasabihin ni Maurice,
Wala talagang definition ng self. Pero may self, hindi siya katulad ni David Hume na walang self. My self, according to Maurice, is just that, no, it's just that subjective siya. It is shaped by one's experiences. All right, so okay, so ay, wait lang. Okay, so ito yung learning activity natin. Upload ko to later class after ng classes ko. Baka mga 6 p.m. or baka gabi, okay, ma-upload ko. Pero you can start na. Ang deadline nito will be on Sunday, 11:59. Okay, so ang learning activity natin is my philosophy self. Okay, what is your own philosophy of the self? Di ba ito yung ating final output? Gagawa kayo ng sarili nyong definition. How are you going to define yourself based on your understanding? Again, sabi ni Maurice Merleau-Ponty, ang self ay subjective. Kaya lahat ng sagot nyo dito valid. Okay, you just have to create your own philosophy of self based on your experiences. How are you going to define or see yourself? Okay, kumbaga, isipin nyo kayo ay philosophers. Nagagawa kayo ng sarili nyong philosophy. Okay, follow the instruction class ha. One paragraph at ito yung format natin. Okay? And then I will be uploading this sa Google Classroom later. Okay, so advance read kayo next week class na wala pa naman tayong quiz. Siguro after ng chapter 2 next week mag-quiz tayo. Ay, after, the next, a week after next week. Okay, mag-quiz tayo. Chapter 1 and 2. Try na rin natin isama si chapter 3 anthropological perspective next week. Para tatlo na agad yung sa isang quiz, tatlong topic na agad. And then, okay, advance read. Okay? Magre-record na ako ng recitation next week and recitation is part of your grading criteria. So, pag wala kayong recitation, okay, mahihila yung class. Kahit man lang may isa kayong recitation or dalawa sa in every sessions natin. Okay. Okay, so I think that will be the end of our discussion. Leave kayo ng GMAT class kahit mga 11:50. Okay? 11:50, pwede na kayo mag-leave. But for now, stay just for the record ng attendance ninyo. Okay? Leave kayo ng 11:50. Stay muna kayo 8 minutes. And then good luck sa face-to-face class ninyo. And thank you for listening, class.